Mas point of view. Sa 4 na taon na pagpapahirap niya sa akin, bakit ngayon ko lang naisipang sumuko sa kanya? Sa haba-haba ng panahon na naging mag-asawa kami, ay kailanman hindi ko naramdaman ang pagiging asawa niya sa akin. Bakit ako umasa sa kanya? Dahil ba mahal ko siya? Well, wisit na pag-ibig yan. Ngayon lang ako naniniwala na hindi lahat ng ikakasal at kinasal ay masaya. I even remember the day we got married. Doon na nagsimulang pang-aabuso niya sa akin. Why am I so stupid? He doesn't want me to become his wife, but yet pinakasalan pa rin niya ako. At siya rin mismo umaya na magpakasal ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ginawa yun. Kung ano bang rason niya. I met him in my father's company. Hindi rin naman kami fixed marriage. Siya ang nag-alok sa akin na pakasalan siya. The first time I saw him, I knew it na nahulog na ako sa kanya. Ito hindi ka panipaniwala, hindi ba? Na in love kasi ako sa demonyo. Isang anghel na umibig sa isang demonyo. Ang gusto ko lang ay mapayapa ang buhay. In 1 month, bago niya ako inayang magpakasal sa kanya, ay mas lalo ko siyang minahal kahit pa demonyo siya. Kaya nung inaya niya akong magpakasal sa kanya, ay natuwa ako. Naisip ko na mababago ko pa siya, na matututunan din niya akong mahalin. Humingi siya ng permiso sa aking mga magulang na payagan akong pakasalan siya. Nung unang beses niya akong hiniling na pakasalan siya ay tinanggihan ko ito at pagkatapos ng 1 linggo, hindi niya ako tinantanan. Hanggang isang araw ay pinilit niya akong pakasalan siya at wala akong choice. Kung hindi tanggapin ang alok niya at doon na ako mas umasa pa sa kanya. 4 years being his wife, ni isang beses ay walang nangyari sa amin. Nagpapasalamat pa rin ako dahil wala rin siyang dinadalang ibang babae dito para ikamat ipamukha sa akin na wala akong kwentang asawa. But I'm not sure, maybe, hindi man dito sa mansyon niya, baka sa hotel or sa penthouse niya, dinadalang mga babae niya to fuck them. Ayaw niyang may mangyari sa amin dahil nga sa paningin niya madumi akong babae. Nakatulad ko lang ang mga ibang babae na pokpok. Nagkaroon na rin ako ng kasintahan noon at tumagal din kami sa 3 taon. Nag-aaral pa kami that time and we chose to end our relationship and continued to chase our dreams. Mabilis ko rin namang tinanggap at naintindihan yon. I'm just watching him sleeping peacefully. He looks like an angel while sleeping. Hindi mo mararamdaman ng takot sa kanya kapag tulog ito. Napakaamo ng kanyang mukha kapag tulog. Hindi ko mapigilang yakapin siya. Nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya. Mahal na mahal kita, Lino. Mahinang sabi ko. Mas sinigpitan kong yakap ko sa kanya. It's my first time to hug him at ganito pa katagal. It's my first and last. Ang galit ko kanina'y nawala na lamang na parang bula. Pero hindi na magbabagong isip ko na iwan siya. Hindi ko nahahayaan muling magdusa pa. 4 years is enough. I saw his ring. Nakasuot din ito sa daliri niya. Ngumiti ako ng pilit. Kahit sobrang bigat ng nararamdaman ko. He's wearing our wedding ring. Kahit papani gumaan pa rin ang nararamdaman ko. Bumangon na ako, tinalikan ko siya sa kanyang noo at labi niya. Please, be happy, Lino. Sana mahanap mo ng babaeng mamahalin ka at mamahalin mo hanggang sa pagtanda mo. I'm now letting you go. Mahal na mahal kita. Iyak ko at sa huling pagkakataon, hinalikan ko ulit siya at iniwan sa kwarto niya. Mabilis akong pumunta sa kwarto ko at kinuha ang mga importanteng gamit ko. Hindi ko na kailangan pang dalhin ang lahat ng gamit ko. Kung itapon man niya ang iba ay wala na akong pakipa. All I need ay makalaya na ng tuluyan sa kanya. Madaling araw na at maingat akong lumabas ng kwarto ko at bumaba na. Madilim na rin dito sa ibaba. I slowly opened the door at mabilis akong lumabas. Nagtago ako sa mga halaman para tignan kung may nakabantay ba sa gate. At nang makita kong tulog ang bantay ay maingat akong tumakbo sa gate at binuksan ito. Hindi ko na rin ito sinarado pa ng maayos. Bahala na sila. Pagkalabas ko'y muli kong tinitigan ang mansyon niya. Mabilis akong tumakbo at pumunta sa isang madilim na parte dito sa subdivision ni Lino. Inantay kong pinsan kong lalaki. Tinextan ko kasi siya na sunduin ako at sumang-ayon naman siya.
Nagantay pa ako ng ilang minuto nang makita kong ilaw sa paparating na sasakyan. Ngumiti ako at kumaway na makilala kong sasakyan niya. He stopped his car in front of me. Mabilis akong pumasok sa loob. Pinaandar na niyang sasakyan at tuluyan na kaming nakalabas sa subdivision ng asawa ko. Soon to be my ex-husband. My cousin knew what's happening to us. Kinuwento ko sa kanyang pinakiusapan ko siyang wag magsumbong sa parents ko. Pinsan ko siya sa ama. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon at siyang panganay na anak ng tito ko, ang kapatid ni Dad. He stopped his car at mabilis na tumingin sa akin. May damit na rin ako. He held my hands at naawa itong tumingin sa akin. How dare him to punish you? Wala siyang karapatang saktan ka niya kahit asawa mo siya. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo noon, Telma? Sana iniwan mo na siya noon pa lang. Kaya kitang tulungan na tumakas sa kanya, pero pinili mong manatili sa kanya kahit na maraming taon ka na niyang inaabuso. Hindi ko na kaya pang nakikita kitang sinasaktan ng asawa mo, Insan. Tama ng ilang taon na nanahimik ako at walang ginawa para tulungan kang makalaya sa tarantado at demonyo mong asawang walang puso. Galit niyang sabi, kitang-kita kong awa at galit niya kay Lino. Sa mata at tono ng pananalita niya, hindi ako umimik. Umiwas lang ako ng tingin sa kanya. Nagsimula na muli itong magmaneho. Doon ka na muna sa kondo ko at sasamahan kita. At mamayang 10 a.m. ay ihahatid na kita kila tito. You have rights para sampahan siya ng kaso at sa divorce papers niyo ako nang bahalang maghatid nun sa kanya. Mahinahon niyang sabi. No need na, gusto ko na lang na manahimik. Ang importante nakalaya na ako sa kanya. Pag nala natin siya sampahan ng kaso, hindi rin naman tayo paniniwalaan. Makapangyarihan si Lino't alam mo yun. Mahinang sabi ko. Dahil Telma? Really? Ganun-ganun na lang? Pagkatapos kanyang saktan sa mahabang panahon, ganyan lang ang gagawin mo? He angrily shouted. Kailangan niya pagbayaran ng mga kasalanan niya sa'yo? Hayop siya para gawin niya to sa'yo, Telma. Naintindihan mo? Gagoy ang asawa mong tarantado. Galit na sabi niya sa akin at ako naman hindi makatingin ng diretso sa kanya. I don't need to take revenge with him. I don't want to waste my time for taking revenge for him. Oo, inabuso niya ako ng maraming taon. Alam kong haharapin niyang karma niya. Walang ganang sabi ko. Hindi na rin ito tumutol pa sa aking sinabi. I remember what my mom told me when I was a kid. Don't take revenge to other people. Just let karma strike them. Because if you get revenge, karma will strike you back. At alam kong karma ang haharapin na ngayon ni Lino. Nagdusa ako ng higit pa sa kayang tiisin ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Mahal ko mapang-abuso kong asawa. Naniwala ko na magbabago siya. But in 4 years, he doesn't realize that he hurt me more than he thinks mentally, physically, and emotionally. I am now free. Malaya ng anghel sa walang pusong demonyong tao. Malaya na ako sa mapang-abuso kong asawa. Alam kong hindi pa huli ang lahat para sa bagong simula. Gusto kong maging matagumpay. I'm now a woman. All the pains makes me more stronger. I love myself more. Come here at gagamutin ko yung mga natamo mong sugat sa demonyo mong asawa. Mariing saad nito't lumapit naman ako sa kanya. Tumabi ako sa kanya. Sinimulan na rin niyang gamutin ang mga sugat ko. Telma, pagtawag niya sa akin. Telma, are you sure na hindi mo siya sasampahan ng kaso? Kasi ako bilang pinsan mo, hindi ako napapanatag ng loob dahil sa ginawa niya. I left guilty to be honest dahil wala man akong ginawa. Umiling ako't ngumiti sa kanya. I told you right na hindi ko na siya sasampahan pa ng kaso. Bahala ng Diyos na magparusa sa kanya. Gusto ko na lang na manahimik. I'm still smiling while those words. Ayoko talaga pero si Kuya Jobert ay handang-handa na sa lahat na gusto niya talagang sampahan ng kaso si Lino. Okay. It's your decision. And I respect it anyway. But if you need my help, nandito lang si Kuya, okay? Habang walang mga kuya mo dito, may Kuya Jobert ka pa naman. Natatawang sabi nito. Sana nga nandito sila. I whispered. But I guess narinig niya pa rin ito dahil magkatabi lang naman kami ni Kuya Jobert. You know what? Kinakabahan na ako if our family found out about what your abusive husband did to you sa tagal ng panahon. Ako na nagsasabi.
For sure, hindi magdadalawang isip na sampahan talaga ng kaso ng mga magulang mong asawa mo. Yan oh, kita mo mga yan? Malaking ebidensya na yan na sinasaktan ka talaga ng asawa mo. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Alam mo naman kung gaano ka overprotective ang parents mo at ang mga kapatid mong lalaki, hindi ba? Putya naman oh, akong kinakabahan eh. Kumalma ka nga kasi kuya. Telma, paano ko kakalma ha? Sige nga, paano ko kakalma? Sabit ako dito dahil una pa lang ay alam ko ng mga kagaguhang pinagagagawa ng magaling mong asawa na pinaglihi kay Satanas. Pero kasi matagal ko nang alam pero nililihim ko to sa mga magulang mo. Tinapos na niyang gamutin ang mga sugat ko at nagpaalam naman ako sa kanyang magpapahinga na muna ako. Tinuro naman niyang guest room kung saan ako matutulog. Pagkarating ko sa guest room ay humiga na ako at natulog. Hey Telma, wake up. Ihahatid na kita sa bahay niyo. I heard what my cousin said. Kaya naman bumangon na ako. Lumabas na rin siya at pumunta na ako ng banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo nagpalit na ako at nag-jacket para hindi makita ang mga pasa at sugat ko dahil nakabistida akong muli. Naabutan ko si Kuya Jobert na nakapaghanda na ng pangumagahan at sabay na rin kaming kumain. Pagkatapos naming kumain ay pumunta na kami sa bahay, ang totoong tahanan ko at kung nasaan ang pamilya ko. Nang makarating na kami sa bahay ay nagulat ang lahat sa pagbalik ko. I saw my mom, she's crying. Mabilis itong pumunta sa akin at maingat na hinaplos ang mukha ko habang titig na titig ito sa akin at ang mga luha niya ay walang tigil sa pagbagsak. Anak, what happened to you? Nag-aalalang tanong nito habang hindi pa rin binibitawan ang pagkakahawak sa mukha ko. Seeing my mother's crying ay naninikip ang dibdib ko. Parang may tumutusok sa puso ko. Mas masakit pang makita siyang umiiyak kaysa sa pananakit sa akin ng asawa ko. Jobert, what happened to your cousin? Bakit ang dami niyang pasa sa mukha? Tumingin ako kay Kuya Jobert at nakita kong pagyuko nito. Jobert! Napaangat ng ulo si Kuya sa mading pagbigkas ni Dad sa pangalan niya. Tumingin naman ito sa akin. Nagtatanong kung sasabihin ba niya o hindi. Inaabuso siya ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Sabi niya, tapos narinig kong pagmumura ni Dad. I'm so sorry kung hindi ko nasabi sa iyong lahat. Ano? Inaabuso ka ng asawa mo ng maraming taon pero hindi mo sinabi sa amin, anak? That bastard! Ramdam kong galit nito sa pananalita pa lang. Alam ni Dad kung galit siya. Then, let's file an annulment right now. I'm very disappointed to that, Lino. So ano yung mga sweet moments niyo tuwing pupunta kayo dito? Pagpapanggap lang? May mom ask at hindi na rin ito umiiyak dahil napalitan na ng galit at pagkamuhi sa aking asawang si Lino. Yes, Mom. I'm sorry. Sabi ko't napayuko na lamang ako. No, it's okay, darling. I'm just shocked. I never thought he will hurt you. Hindi ko alam na ganito na pala ginagawa niya sa'yong saktan ka. Akala ko'y okay lang kayo mag-asawa kaya panatag ang loob ko. Ako dapat ang humihingi ng paumanhin sa'yo for not being a good mom, anak. Dapat alam ko na ito noon pa man para hindi na umabot sa ganitong sitwasyon. Sana hindi na lang kami pumayag na magpakasal ka sa kanya. And she's crying again. Umiling ako at niyakap siya. Don't say that, Mom, please. Asa ng tarantadong asawa mo at papatayin kong hayop na yun. Galit si Dad at tila makakapatay na nga ito talaga. Ngayon ko lang ulit nakita si Dad na ganyan kagalit. Dad, please. Stop. Hayaan na lang natin siya. I'm now free. Pagmamakaawa ko. No, hindi ka pa nakakawala sa kanya. Hanggat kasal kayo't dala-dala mo pa rin ang apelyido niya, hindi ka pa rin nakakawala sa pagkakatali mo sa hayop mong asawa. My dad trying to control his emotions. Don't worry, Tito. Ako nang bahala sa annulment nila. Ang isipin natin ay ang kaligtasan at kapakanan ni Telma. Her husband is a billionaire and a mafia boss. Baka pangyarihan ng isang yun. Hindi ko alam kung ano ba talagang totoong pakay niya kay Telma. He forced her to marry him. Kailangan mo pa rin mag-ingat, insan. Tumango ako. Hindi naman niya siguro ako guguluhin pa, diba? Sana nga. Come here, my dear. Han, samahan mo na muna siya sa kwarto niya. Magpahinga ka na muna. Tatawagan kong private doctor natin to check on you. My dad said at sumang-ayon na lamang ako. Sinamahan ako ni Mommy papunta sa dati kong kwarto. Humiga ako at si Mom naman inaayos ang kumot ko.
Ngumiti ito sa akin at maingat na hinahaplos ang buhok ko. Jobert's POV. After the doctor came to check my cousin, ay sinabi nitong kailangang magpalakas at magpagaling. May binilin din siyang mga gamot at kailangang inumin ni Talma at umalis rin ito pagkatapos. Nandito kami ni Tito Felix. Sumisimsim ito ng alak. Sinubukan ko siyang pigilan pero matigas ang ulo niya, tulad ni Dad. Wala akong magawa kung hindi ang hayaan na lamang siya. Hindi pa naman siya lasing, tahimik lamang ito't nakatulala sa kawalan. Pumunta tayo sa bahay ng demonyong yun. He seriously said. Sigurado ka, Tito? Paninigurado ko at tumango naman siya. Nandito kami ngayon sa sasakyan ko at pupunta kami. Ngayon sa bahay ng demonyong asawa ng pinsan kong si Talma. May dala pa nga si Tito na baseball bat. Baka mapatay nga talaga ni Tito Felix ang hayop na yon. At alam kong galit si Tito at ganun din ako. Si Talma ang prinsesa namin sa pamilya dahil nag-iisang anak, apo at pamangkin na babae siya sa pamilya namin. Dahil puro lalaki kami. Nang makarating na kami na unang lumabas si Tito at malakas na siradong pinto ng sasakyan ko. Lino! Lumabas ka dyan! Lino! Dahil sa malakas na sigaw ni Tito, ay mabilis ako lumabas sa sasakyan ko at lumapit sa kanya. Pinalo-palo pa nito ng paulit-ulit ang gate. Tarantado ka! Lumabas ka dyan, Lino! Lino, hayop ka! Lumabas ka! Magandang umaga, sir. Ano pong ginagawa mo rito at bakit po kayo nagwawala? Tanong ng guard. Nasaan ang tarantado mong boss? Si Lino! Lino, lumabas ka dyan! At harapin mo kung demonyo ka! He shouted again. Sa sobrang lakas ng sigaw niya ay umaalingaw-ngaw dito sa buong paligid ang boses niya. Makalipas ang ilang minuto ay walang tigil sa pagsigaw si Tito Felix habang hinahanap si Lino. Sinabi ng guard na wala daw ang amo nito, ngunit hindi naniwala si Tito Julio at kahit ako'y hindi rin naniniwala. What are you doing here, old man? Kung hinahanap mong anak mo ay wala siya dito. Your daughter left me. And then Lino appeared in front of us. Seryoso lamang niya kaming tinignan. And you really deserve it, Lino. She did the right thing. Tama lang ang naging desisyon niyang iwan ka. Alam mo kung bakit? Dahil wala kang kwentang tao at mas lalong wala kang kwentang asawa. How dare you to hurt her like that? How dare you to make her life miserable? Ano? Dahil asawa ka niya? Kaya kahit ang saktan at gawing impyernong buhay niya ay ginawa mo dahil asawa ka niya. Putang ina mong gago ka! You never treated her like your wife? Sa ayaw at sa gusto niya ikakasuhan ka naming gago ka for abusing her. You don't deserve her and she doesn't deserve a demon like you, asshole! Hindi ko napigilan at sumabog na ako. Oo, galit na galit ako. Hindi lang ako galit sa asawa ng pinsan ko, kung hindi galit din ako sa sarili ko. And tapos na kayo. Pwede na kayong umuwi. Walang ka-emosyon ang mata at pananalita nito. Wala nga talaga siyang pakay sa asawa niya. Remember this, Lino. I'm very disappointed to you. Akala ko aalagaan mo anak namin at tatratuhin mo bilang asawa pero mali pala ako. Hindi na muli ako papayag na makalapit ka pa sa anak namin. Seryosong sabi ni Tito tinapon ng baseball bat kay Lino. Natamaan ito ng baseball bat ngunit tila manhid ang isang ito dahil wala pa ring emosyon ang pinapakita niya. Umiling lamang ako at sumunod na kay Tito na pumasok na sa loob ng sasakyan ko. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ay binalingan ko pa muna ito ng tingin. Nakatingin din ito sa akin at walang emosyon. I'll be the one na maghahatid ng divorce papers niyo ng asawa mo. Gusto kong makasiguradong pipirmahan mo nga talaga tuluyan na makalayang pinsan ko sa demonyo katulad mo. And then kumunot ang noon ito at mabilis na pumunta sa pwesto ko at kinuwelyuhan ako. Because of what he did ay napangisi ako. I'll never ever sign that divorce papers. Nawala ang ngisi ko dahil sa sinabi niya. Mariin kong tinanggal ang kami niya sa damit ko. Why? Hindi pa ba sapat sa yung ilang taong pinahirapan at pinarusahan mong asawa mo ng walang dahilan? If I know, wala ka namang paki sa kanya. Ni hindi mo nga tinuring na isang asawa si Talma. Ano pa bang gusto mo? Huwag mo kaming tatarantaduhin. I'm warning you. Ipapakulong ka namin. Mabubulok ka sa kulungan. Stop acting na may paki ka sa pinsan ko dahil wala naman talaga. See you soon. If her brothers know about this, silang makakaharap mo. And see you soon in the court. I said and smirked at him at pumasok na sa loob ng sasakyan ko. Pinandar ko ng sasakyan ko at tinignan ko sa side mirror ng sasakyan ko yung nakita ko itong nagwawala na. Hayop ka, Jobert!
I heard him shouted. That is why inilabas kong ulo ko sa bintana ng kotse ko at tinignan ko siya. See you in hell, baby! Mapang-asar na sigaw ko pabalik sa kanya at saka ko siyang inisihan. Dahil sa sinabi ko'y tila para itong bulkan na sumabog sa sobrang galit. How I love teasing that idiot. Ang sarap basagin ng pagmumukha niya. Akala mo kung sino? Napakayabang naman. Baliw na demonyo. Don't tell me na mahal na niya ang pinsan ko. Sisiguraduhin ko na makukulong kang hayop ka. At mabubulok sa kulungan. Siya pa talagang may ganang magalit na sobra. Baliw na talaga siya. Anong mangyayari ngayong nakalaya na si Thelma sa asawa? Anong gagawin ni Lino ngayong wala na si Thelma sa poder niya? Eto na kaya ang simula para makabangon at makapagsimula ng bagong buhay si Thelma na malayo kay Lino? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.